kain ko. Verse 9, pasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Sa verse 10, gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Alam niyo po, pag pinag-uusapan po yung pagiging alipin o pagiging slave, especially noong first century, hindi mo iisipin kaparehasa ng kagaya ngayon na meron kang katulong, meron kang mga... Ngayon kasi magaang na yung trabaho ng mga manggagawa ngayon eh. Yung manggagawa kasi ngayon, meron ka ng mga choices at saka may mga privileges. Kumpara doon sa mga... Gusto kong idaling kayo doon sa senaryo ng sitwasyon ng alipin dito ha. Kaya nga, dito sa ating pag-aaralan, hindi natin gugustuhin na maging alipin that time. Kasi napakabigat ng mga responsibilities nila. Kaya nga pag pinag-uusapan yung pagiging slave, yung pagiging alipin, o kaya pag ikaw ay maalila that time, hindi mo gugustuhin na maging ganun ka. Kasi napakahirap ng sitwasyon mo. Alam niyo po yung pagiging idea lang na ikaw ay alilain, mahirap na sa ating kalooban, hindi yun katanggap sa atin. So, ito marahil yung isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan nating maintindihan yung mga importanteng lesson na itinuturo ng Panginoon, especially sa pagiging dutiful servant. Paano ba tayo magiging dutiful? Sabi nga rito sa Tagalog, yung dutiful servant kasi yung ginagawa niya yung kanyang tungkulin ng maayos. Okay ba yon? So alam niyo po, sa panahon ngayon, walang ibang iniisip ang mga manggagawa ngayon, kundi kung paano ba sila magkakaroon ng mga pribilehiyo, kung paano ba sila magkakaroon ng mga benepisyo. Kasi di ba, ang pagpapasok ka sa trabaho, unang tinatanong, ano po ba yung mga benepisyo dyan? Meron bang mga ganitong SSS, mga pag-ibig, may mga, may mga benepisyo ba ako makukuha dyan? Kapag ikaw ba ay pumasok pagpapasok ka sa trabaho, tinatanong ko agad, ano ba yung mga pribilehiyo ko? Meron bang mga, mga vacation leave, sick leave, di ba? Kapag babae ka, meron ka bang, kapag buntis ka, tawag doon? Maternity leave. So, pag ang mga manggagawa ngayon, walang ibang laman ng kanilang mga kaisipan, kundi na-obsess yung mga workers doon sa rights at saka perks na makukuha nila doon sa kanilang trabaho. Hindi naman masama. Pero titingnan natin dito, yung matututunan natin dito sa servants na ito, na bagamat napakahirap yung kanyang sitwasyon, pero ginampanan niyang maigi yung kanyang tungkulin. So, napaka-interesting at saka napakagandang reviewin yung pag-aaral na ito. Kasi nga, ito yung tinuro ng Panginoong Hesus tungkol sa manggagawa at saka tungkol sa trabaho. Paano ba natin gagawin dapat yung trabaho at yung ating tungkulin. Kasi pwede naman tayo magtrabaho ng wusu-wusu lang. Wusu-wusu ba tawag doon? Yung wasi-wasi lang. Kung bara-bara. Ibig sabihin, yung ginagawa mo lang yung isang trabaho kasi wala kang choice. Ginagawa mo lang yung isang trabaho kasi kailangan. Pero, hindi mo naman binibigay kung ano ba'y hinihingi o kinakailangan ng trabahong yon. May kaibahan ba yon? Kapag ginawa natin yung isang bagay na obligado ka lang o ginagawa mo yung tungkulin na yun o trabaho na yun dahil gusto mong gawin, nasusundan. Alam niyo po, sa Bible, sa Greek word, itong servant dito ay translate sa doulos. Ibig sabihin, doulos is a Greek word in the Bible that has only one true meaning historical option for accurate translation into English, which is slave. Yung doulos, yun yung kahulugan ng slave dito. Ibig lang sabihin nun, yung servant na ito, yung slave na to, siya yung dinidescribe ng verse na ito, probably, nag-iisang servant doon sa nag-iisang servant doon sa isang small farmer. Ibig sabihin, wala siyang ibang kasamang slave. Siya lang yung nag-iisang slave doon sa particular na farmer na yon. Tapos, hindi lamang sa basta-basta nagtatrabaho sa bukid, imagine niyo to kundi kinakailangan pa niyang gumanap, kinakailangan pa niyang tumupad, kinakailangan niya pang gumawa ng iba pang mga gawaing bahay. Imaginin mo, after mo magtrabahong maghapon sa bukid, hindi lang isang trabaho, imagine niyo
Mag-aararo na siya ng bukid, magtatanim pa siya, after niya magtanim, babantayan niya pa yung, aalagaan niya pa yung mga hayop nung kanyang amo, at pagkatapos doon, pag uwi pa niya ng bahay, mayroon pa siyang mga tungkulin kinakailangan gagawin. Di ba? Maghahanda pa siya, ipaghahanda niya pa yung amo niya, pagluluto niya. Kasi hindi naman basta-basta, sabi ko nga sa inyo, hindi basta-basta ang pagluluto that time. Maaring magsiba ka ng kayo, mag-iigib ka pa dyan, mag-ano ka pa ng mga kinakailangan mong mga proseso. Rampa niya yung kanyang amo. So, after nun, hindi pa natatapos yung trabaho niya. Pag kumakain niya, hindi siya po pwedeng umalis. Kasi kinakailangan i-attend pa yung kinakailangan ng amo niya. Baka may kailangan, halimbawa, kung habang kumakain, biglang nabulunan. So, andyan siya para bigyan kagad ng tubig. O halimbawa, kung nabitin yung kanin, dapat ready siya na bigay kagad yun sa amo niya. Nasusundan ba? Hindi pa doon natatapos. Pagkatapos pang kumain ng amo niya, doon pa lamang siya kakain. At pagkakain niya, huhugasan pa niya yung mga pinagkainan noon at saka pa lamang siya makapagpapahinga. Alam niyo po, nung first century ng Roman Empire, ito nga lagi ko sinasabi sa inyo, yung pagiging slave kasi, o kaya pagiging alipin, talagang pack of life yan. Nangyayari talaga yan. So, ibig sabihin, siguro kung ikaw ay average person lang, o kagaya natin, kasi ngayon kahit nga mahirap, may katulong. Noong unang panahon, hindi basta-basta magkakaroon ka ng katulong. Hindi ka po pwedeng magkaroon ng, kasi ngayon, basta maka-LL ka lang sa buhay, pwede ka lang kumuha ng tagalaba, tagaluto, tagaplantsa. Ngayon, kasi noong unang panahon, hindi. At nagkakaroon lang ng slave, ikaw ay mayroong kakayahan, mayamang-mayaman. Kaya nga, nung time na yon, iilan lang yung mayroong mga slave, yung mga sobrang yaman doon sa bayan nila. So, ang magandang tanong, paano nga ba napapasok sa pagiging slave ang isang tao that time? Kasi maraming mga kadahilanan yan. Sabi nung una dyan, kung ikaw ay naipanganak doon sa slave na family. Isang magandang example dito yung lipin ni Israel. Kasi nga, di ba nung pumunta sila sa Egypt, in fact, hindi sila slave. Sila yung isa sa mga favor doon ng Pero. Pero dahil nga lumipas ang napakahabang panahon, nakalimutan na yung ginawa ni Joseph na pagliligtas doon sa Egypt. So yung bagong Pero, hindi niya kilala yung mga Israelites. So dahil taga-ibang bayan sila, lahat sila slave. At lahat ng maipanganak ng mga Israelita, alipin sila. Hindi ka po pwedeng mamili na, oy, hindi po pwede, wala naman akong utang sa inyo. Hindi. Kapag pinanganak ka ng Israelite ka, slave ka, magtatrabaho ka doon sa bukid, magtatrabaho ka ng mabibigat na gawain kasi nagtatayo sila ng mga pyramid that time. At hindi magaang na trabaho 'yun. So, 'yun yung unang dahilan kung bakit ka nagiging alipin. Wala kang choice kasi pinanganak ka na alipin ang nanay mo, alipin. Isang magandang example din diyan si Hagar, yung asawa ni Abraham. Kasi yung si Hagar wala sang choice kasi alipin siya ni Sarah eh. So nung sinabi ni Sarah na, sige, ibigay kita sa asawa ko para lang magkaanak, ibang usapan niya, ibang topic yun pero binibigyan ko lang ang idea. Nung nagkaanak sila, nung pinalaya sila ni Sarah, kasi nga, naiinis siya dahil yumayabang na si Hagar, at saka hindi naman kasi yun ang original plano ng Lord. Gusto ko lang mapasok kayo kung bakit naging alipin. So walang choice si Hagar, kundi sundin yung kanyang amo. Kasi hawak nila yung buhay mo, wala kang kawala doon, wala kang mga rights doon, hindi kagaya sa panahon ngayon. So nagiging alipin ka kapag ikaw ay pinanganak sa aliping magulang. Ikalawa, ikaw ay nagiging alipin kapag ikaw ay binili. Paano ba nabibili? Natatandaan niyo yung story ni Joseph? Yan, mababasa niyo diyan sa Genesis chapter 37. So yung mga kapatid ni Joseph, dahil inggit na inggit sa kanya, gusto nilang patayin. So dahil sabi nung isang kapatid niya, wala naman tayong mapapala kung papatayin natin yung ating kapatid. Buti pa, ihulog na lang natin sa sabalon. So, ihulog sa balon kasi mayroon siyang plano sana na ililigtas siya. Pero ang nangyari, yung ibang mga kapatid niya, may dumaang mga Ismaelita, mga mangangalakal yun. So ang ginawa nila, ibinenta na lang nila si Joseph. So naging slave si Joseph ng mga Ismaelita at pagdating sa Egypt, ibinenta naman si Joseph sa Paraon. So, yun ang nangyari. Naging slave si Joseph dahil sa ay nabili. Ikatlo,
Nagiging slave ang tao kapag ikaw ay hindi nakababayad ng utang. Ito yung mababasa natin sa 2 King chapter 4 verse 1 to 7. Ito yung time ni Prophet Eliseo. Kasi yung isang prophet niya, yung under sa kanya na tinitraining niya, biglang namatay. So nung namatay yun, yung asawa niya, meron siyang anak, at dahil hindi siya makabayad, yung anak niya ang kukuhaning bayad sa utang. So, no choice yung asawang babae kasi wala siyang maibayad eh. Kung di siya makakababayad, magiging alipin na nung pinangutangan niya yung kanyang mga anak. So, to make the long story short, nagbirakil ang Panginoon through Eliseo, yung oil, ibang topic din yun. So, nakabayad sila ng utang, hindi sila naging slave. Tapos, ikaapat, kung ikaw ay naging prisoner of war, ibig sabihin, nung panahon nila, kapag yung kaharian na kinabibilangan, ba, Israel, nabihag ng Babylon, lahat ng nahuling buhay doon, dadaling bihag, at lahat sila ay slave. Wala kang choice doon. Meron lang silang mga favored na ilang mga manggagawa, na nakatandaan nyo si Daniel, si Shadrach, Meshach, at saka Abednego. Sila yung mga dinalang bihag sa Babylon, pero naging favor sila kasi binigyan sila ng Lord ng wisdom kasi hindi mabibigat na trabaho yung binigay sa kanila. Sila yung naging tagapamahala. Okay lang sana kung maging slave ka, ikaw maging manager nung bayang pupuntahan mo. Why not? Pero kung ikaw yung slave na taghukay ka ng kalsada doon, o kaya hukay ka ng bundok, gugustuhin mo, di ba hindi madaling pagdaanan yon. Kaya gusto kong i-ano sa inyo, gaano kahirap maging slave that time. Iilan lang yung mga favor na slave na tagay nila Daniel na nung sila ay binihag at ginawang alipin, magaganda yung katatayuan nila. Nasusundan. Ika-5 na pwedeng maging daan para ikaw ay maging alipin, kung ikaw mismo, pinagbili mo yung sarili mo doon sa isang tao, self-sale, ibig sabihin. Ito yung makikita natin doon sa Alibugang Anak na maraming mga tao, sige, gawin mo na lang akong alipin para hindi ako mamatay sa gutom. Nagkataon lang itong Alibugang Anak na to, tatay niya yung pinaglapitan niya. Kaya nagkaroon siya ng favor. Pero maraming nangyari that time. Siguro sasabihin natin, bagamat kakaiba, ibinebenta yung sarili para maging alipin. Di ba parang napaka-worst naman nun? Ibebenta mo yung sarili mo para maging alipin. Pero alam nyo po, gaya ng dahilan ng Alibugang Anak, kaysa sa mamatay sa gutom, mas pipiliin na lamang niya na pumunta doon sa bahay ng kanyang ama, ituring na lang isang alipin, na yung alipin ng kanyang ama, masagana yung buhay, na nakakakain pa ng higit sa 3 beses sa isang araw na susundan. Kaya nga, gusto kong sabihin dito, kung pipili ka halimbawa that time na, sige, malaya ka, wala kang boss, wala kang amo, pero patay ka sa gutom, ano pipiliin mo? Mamamasukan ka na lang na makakakain ka? Na yung papasukan mo, kapag may mga umataking mga sundalo, pwede kang maprotektahan kasi meron silang mga gwardya, meron silang mga sundalo. So, that time, alam nyo po, bukod sa nakakaranas sila ng gutom, maya-maya, andyan pa yung from time to time, ginigera sila kabila-kabila. So, wala kang assurance na kung malaya ka, maliligtas ka rin. So, napipilitan silang magpaalipin para lang ma-secure nila, mas mapagaang nila yung kanilang buhay. Nasusundan. Kaya kahit na anong ipagawa ng amo nila, okay lang kasi mas mabuti na yon kaysa wala kang boss, wala kang amo, pero patay ka. Nasusundan. Mamamatay ka na lang din, mamatay ka ng busog. Nasusundan. Kasi malaya ka ga, patay ka rin naman, dinatpang mata mo, doon ka lang sa patay ka na kahit napagod, busog naman. Nasusundan. Di ba lang patay basta busog? So siguro karamihan pipili mo magpaalipin na lang. So siguro mas matang ng konti kaysa dun sa mas mahirap na kalagayan. So isa ito marahil sa dahilan kung bakit sila nagiging alipin. So balik na tayo doon sa servant ayon. So sabi niya rito, so yun yung isa sa mga dahilan. Pero gaya nga ng nabanggit ko sa inyo kanina,
yung dinidescribe dito ng Panginoon na parable doon sa pinag-aaralan natin, probably talagang nag-iisa lang siyang alipin. Wala siyang choice, kundi gawin niya lahat ng gawain na yun, kasi nga, wala naman siyang aasahang iba. Siya lang yung nag-iisang alipin, alam namang utusan niya yung boss niya. Nasusundan. So, mag-aararo na siya ng bukid, hindi madali yun. Ako nasubukan namin sa probinsya yung pagtatanim. Bagamat hindi ko nasubukan mag-araro, pero yung pagtatanim pa lang, yung paggugusad ng mga damo, pagbubungkal ng lupa, talagang it takes effort para magawa mo yun. Ang problema pa, after mo magbungkal ng lupa at magtanim, babantayan mo pa yung kawan ng amo mo. Naku, siguro sa loob-loob nung alipin, kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun, abala man to si boss, ang hirap eh. Napasok-pasok pa ako dito sa amo na mahirap. Kaya di ba, naisip ko lang, kung papasok ka lang din man ng trabaho, magiging katulong ka na lang din naman, be the best katulong na. Kasi pwede kang pumasok sa maging katulong ng isang simpleng tao lang, pero pwede kang maging katulong ng isang mahalikang tao, gaya ng hari. Magkaibang kalagayan nun, bagamat parehas kayong katulong, pero yung ginhawa at saka trabaho nun, magkaiba. Nasusundan. Kaya nga, sa ginagawa natin, kung ikaw ay na-share ko na to, kung gusto mong maging manggagawa ka, be the best manggagawa. Kasi, alam mo, ang mga trabaho, pinag-aagawan lang sa baba. Pero, alam nyo ba na ang pinakamaraming bakante ay yung pinakamatataas na posisyon? Kasi nga, yung mga magagaling, pinapay-rate yan ng mga iba't ibang kumpanya kung magaling ka. Kaya nga, kung pagbubutihin mo sa larangan na ginagawa mo, halimbawa pagluluto at yun yung bibigyan mo ng expertise. Ibig sabihin, hindi lamang simple yung papakainin mo, baka ang paghahanda mo, mga royalties, di ba, Pastor? Kung halimbawa, barbero ka, kagaya ni Kuya Jojo, naikwento niya, hindi lang basta-basta ginugupitan niya, mga mayor. Ibig sabihin, kung nag-excel ka doon sa ginagawa mo, hindi lamang kung sino-sino lamang yung i-handle mo doon sa trabaho mo. Ibig sabihin, kung minamahal mo yung trabaho mo, pinagbubuti mo, hindi ka mananatili doon sa pinakamababa. Kasi nga, ibibless ka ng Lord, at yung ginagawa mo, mai-improve mo nang mai-improve. Nasusundan. Pero itong particular slave na to, wala sa talagang ibang choice. Kahit pagbutihin niya, kahit ibigay niya pa yung pinaka-the best niya, number one pa rin siya doon sa boss niya. Ikaw ang number one employee ko, kaya sa'yo lahat ng trabaho. Nasusundan. Wala kasi siyang pagtuturo ang iba eh. So, yun yung Pansinin niyo, nagreklamo ba siya? Hindi. Kasi kung tayo, boss, naka 8 hours na ako, out na ako. Di ba tayo? Kaya kasi madalas, ayaw pa nga natin minsan mag-extend ng mga 5 minutes lang, nakasimangot na tayo kasi gusto na natin umuwi. Pero itong, siguro kung itong alipin na to, naku, hapon na, mamaya na ako uuwi. Kasi alam niya pag uwi niya, pag lulutuin pa siya ng amo niya. Pero hindi niya ginawa yun. May pag-usapan natin yun. Grateful ba siya? Oo. Bakit? Kasi nga, ginampanan niyang mabuti at ginampanan niyang maigi yung kanyang mga tungkulin. Hindi siya assuming na nung matapos siyang magtrabaho, nagantay pa siya ng pasasalamat dun sa amo. Di ba sabi nung pasasalamatan ba nung amo yung kanyang alipin na gumawa ng kanyang tungkulin? Hindi. Pero nag-demand ba yung katulong ng pasasalamat mula doon sa amo? Hindi rin. Ang sabi niya nga karapat-dapat lang po na kayo po ay paglingkuran ko sapagkat ginampanan ko lang yung aking tungkulin. Nasusundan. Ginampanan ko lang kung ano yung tama. Ginampanan ko lang kung ano yung duty ko. Alam niyo po, kung alam lang natin at saka naintindihan natin yung dati nating kalalagayan. Kasi alam nung alipin na yun yung dati niyang sitwasyon. Alam nung alipin na yun yung dati niyang pinanggalingan. At nung mapunta sa dun sa amo niya, ganun na lang ang kanyang pasasalamat na kahit imaginein mo, 4 na trabaho yung ginawa niya. Baka nga 5 nagluto pa, nagsilbi pa siya. Kasi ngayon, iba yung cook, iba yung server, iba pa yung dishwasher. Nasusundan ba? Baka nga pati siguro, di ba? Alam niyo po, ang gusto ko lang ipaano rito, hindi siya nagreklamo sa lahat ng pinagawa ng amo niya. Abay naku, kung salip na, alam niyo kung tayo yon, baka salip na magreklamo yung servant na yun, baka sinabi pa niya sa boss niya, boss, baka meron ka pang ibang papagawa, baka yung kwarto niyo, baka hindi pa ready.
O boss, baka gusto mo pa masahe. Baka medyo napagod kayo. Alam niyo, nai-imagine ko ganun siguro yung pasasalamat nung slave na yon dahil kinuha siya nung amo na yon, nasusundan. Kaya nga, gusto ko lang i-ano rito, kamusta tayo? Kung tayo kaya yung nasa sitwasyon ng slave na yon, baka papunta pa lang tayo dun sa bukid, sige na ang dabog natin, di ba? Di ba? Tapos, wala sa loob pa natin yung ginagawa natin kasi masama loob natin eh. Naku, ang hirap-hirap namin ipapagawa ni boss, papag-araruhin ako. Hindi bagay dito sa kuko ko, ang hahaba, at saka bagong ano lang to eh, manicure. Di ba? Tapos pag-aalagain ako ng hayop, baho-baho nun. Di ba? Nasusundan. Tapos, hindi mo na ngayon pagbubutihin yung trabaho mo, bahala na yan. Bahala na itong pananim na to. Dapat isa-isa lang ang tanim. Ginawa mong tigta-tatlo para matapos kagad yung yung mga binhi mo na ibigay sa ng amo mo. Tapos, yung mga hayop na pinaalagaan sa iyo, imagine ko lang, dapat yun ipapastol mo eh. Dahil tinatamad ka, pinabayaan mo lang maglaboy-laboy dyan, bahala kayo dyan. Tapos, hindi mo napapansin yung mga hayop pala ng amo mo, pinagdanakaw na ng mga tulisan. Tapos, hindi talaga madali yung trabaho na yun kasi ang dami nilang, sabi ko kasi, dami nilang iniiwasan, tulisan, mga mababangis na hayop. Tapos, meron ka pang kakalabanin yung mga kapwa mo, mga shepherd, na uunahan mo sa pagkuha ng tubig, kuha ng mga damo. So, hindi madali. Akala nyo madali lang, pero kung babasahin mo yung responsibility ng bawat isa, hindi mo yun magagawa kung hindi buo ang loob mo na gawin yun. Nasusundan. Nakikita niyo na ba yung tungkol ng slave na yon? So, anong dahilan, bakit nagampan na niya yon? Ang paglilingkod natin, kagaya ng slave na yon, yung paglilingkod ng slave na yon, ginagawa na niya yon dahil meron siyang utang na loob doon sa amo niya. Bakit? Kasi kung hindi siya nakapasok doon sa amo niya, patay na siya eh. Pero nabigyan siya ng pagkakataong patuloy na mabuhay dahil laging amo niya yung master niya, nasusundan. Sa ating kayang paglilingkod, ano ba yung kaibahan nun kapag tayo ay may utang na loob sa, halimbawa, kung tayo ay namamasukan, di ba kasi siguro isip-isip ng slave na to, naku, buti na lang kinuha ko ni boss kasi kung hindi, patay na talaga ako, wala na talaga akong ano. Siguro, kung may sinusuportahan man siyang pamilya, baka wala na akong naitulong doon sa family ko, kundi mamamatay na rin sila, nasusundan. So ito, kung i-apply natin ito sa ating paglilingkod at pagsiserve sa Panginoon, papaano ba tayo naglilingkod? Naglilingkod ba tayo na may utang na loob sa Panginoon? O naglilingkod lang tayo dahil tayo ay napipilitan? Kasi magkaiba yon. Alam niyo po, kamusta yung paglilingkod natin sa ating Panginoon? Ginagampanan ba nating mabuti yung ating mga tungkulin? O pasalamat nga kayo, naglilingkod pa ako rito, buhatin pa ako rito sa church. Ganun ba yung attitude natin? Alam niyo po, yung naalala nung slave, kung nasan siya naroroon ngayon, kung hindi siya maglilingkod, kung hindi siya magtatrabaho doon sa amo niya ngayon, nasaan kaya siya? Alam niyo, yun yung nag-motivate sa kanya na kahit mahirap yung ginagawa niya, nagpatuloy niyang ginawa ng maayos at mabuti yung kanyang tungkulin. At hindi siya sa amo niya, hindi siya nagsumbat na, ang dami-dami ko na ginagawa maghapon, pagod na pagod na nga ako, pagdating ko pa rito, ako pagagawa niyan. Sobra naman kayo, boss. Napakalupit niyo naman. Di ba sabi niya, karapat-dapat lang po na gawin ko yung mga bagay na ito kasi duty ko to. Napansin niyo ba yung kaibahan ng pinag-aaralan natin? Ngayon, napakaraming mga Kristiyan ang madalas na magreklamo. Napipilitang maglingkod sa Panginoon. O kaya, sabi nga rito, ayaw na mag-serve sa Panginoon. Ang nakakalungkot, bakit ganito yung attitude natin? Kadalasan, tayo ay nakalilimot sa dati nating kalalagayan at pinanggalingan. Ito talaga yung pinakaunang dahilan. Nakakalimutan natin, saan ba tayo kung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon? Diba? Kaya wala tayong gana maglingkod sa Panginoon kasi hindi natin naaalala. Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko? Bakit ko sa kinakailangan pagsilbihang mabuti? Di ba ba? Saan kaya tayo pupulutin kung hindi tayo naglilingkod sa Diyos? Kaya nga, sabi ng ating pinag-aralan sa Bible study, kasi nung past few weeks, medyo nakakasunod kami doon sa preaching. At ito yung tinatopic natin doon sa, yung fill in the blank. Put your name on it. Kasi nga, sabi doon,
our service with the Lord will reflect our seriousness with Him. Yung paglilingkod natin, paglilingkod natin sa ginagawa natin sa gawain, sa simbahan, sa bahay, doon may papakita natin pagiging seryoso natin sa ating Panginoon. Paano ba ginagawa yung mga ginagawa mo sa Panginoon ngayon? Kung ikaw ay naglilingkod sa church, paano ba ginagawa mo yung paglilingkod sa church? Nakikita pa yan sa pagiging seryoso mo? O bahala na. Kung ano na lang yung, buti nga, nandiyan pa ako umaatin. Nasusundan. Kaya nga, ang mahalagang tanong, naglilingkod ba ako sa Lord? Naglilingkod ba ako sa gawain ng Lord? At kung naglilingkod na ako sa Lord, kamusta yung paglilingkod natin sa Kanya? Kasi hindi naman basta pinag-uusapan na dito yung paglilingkod eh. Kasi, sabi nga sa Bible, darating yung time, naharap tayo sa ating Panginoon, na lahat ng ginagawa natin, ipagsusulit natin yan. Kung nag-serve ka sa Panginoon, masusunog yan. Yung ginawa mo bang paglilingkod sa Lord ay dayami, kung ang ginawa mo bang paglilingkod sa Lord ay kahoy, kung ang ginawa mo bang paglilingkod sa Lord ay bakal o ginto, makikita yan kasi kahit naglilingkod ka sa harapan ng mga tao, nakikita naman ng Lord ang puso mo kung paano ka naglilingkod. Maaring naglilingkod ka nakangiti pero ang puso mo naman ay nakangiwi. Nasusundan. Kasi pwedeng pakitang tao lang yung ginagawa nating pagsiserve sa Panginoon. Nakangiti ka na naglilingkod pero manda ka lang sa akin mamaya. Matatapos din to, 8 to 5 lang to. Diba? Bisa ganun tayo. Tapos yung ginagawa mong paglilingkod, meron ka, good is better. Pero kung may bibigay mong best mo sa paglilingkod, why not? Nasusundan. Naintindihan ba? O baka sasabihin pa sa atin ng Panginoon, good and faithful servant. Diba? O cook. Good and faithful servant. Come, enter my... o baka sabihin sa'yo ng amo mo, cook him well done. Kasi tatapon ko na doon sa impyerno eh. Lutuin ng maigi yan. Nanggigigil ako dyan. Di ba sa totoo yun? Baka sabihin sa'yo ng Panginoon, good and faithful servant, cook him well done. Kasi susunugin ka sa impyerno, di ba? O lutuing maigi yan, doon sa may pinakamainit yan, para medyo matusta yan, matigas sa ulo niyan. Pakunwari lang maglingkod yan. Hindi, ginano ko lang, nai-imagine ko lang. Alam niyo po, pinai-imagine kasi sa atin ng Panginoon na, kasi yung mga tagapakinig niya rito, mostly mga disciple niya, mga alagad niya. So, sabi niya doon sa mga alagad niya, halimbawa kayo, may mga alipin kayo. So, binuksan ng Lord yung imagination ng kanyang mga alagad. Yung alipin, meron kayong mga manggagawa na lahat kasi sila gusto ng maginhabang buhay, gusto pagdating na siguro sa bahay. Nakaupo na lang sa may, taga-massage pa sa nakahanda na yung hapunan, nakahanda na yung mga pagkain. Ini-imagine nyo ba na kung kayo ay mayaman, pwedeng posibleng ganun ang buhay nyo? Kasi yung mga mayayaman, ganun talaga ang buhay na pagdating sa bahay, wala pa ba yan, handa na ang hapunan. Sabi naman ng katulong, happy to serve, boss. Na-imagine ko lang kasi pwedeng ganun. Kasi noong unang panahon, talaga, isang palakpak lang nung amo niya. Labasan yung mga alipin, sunod-sunod na yung mga services na kinakailangan niya. So, biruin mo, karamihan sa kanyang mga tagapakinig habang siya ay nagsasalita, ay kanyang mga disipulo at mga tagasunod. Siyempre, wala naman siguro sa atin, nagnanais na hindi gumang yung ating buhay. So, lahat sila nagnanais na magkaroon din ng mga alipin. Pero sabi ng Lord, wait. So, yung teaching na ito, tinuturo ng Lord, ay para sa kanila, hindi para doon sa ibang tao. Nasusundan. So, yung teaching na gustong ituro ng Panginoon dito, ay para sa kanilang mga manggagawa, doon sa mga God's servants at saka God's worker. So, anong topic? The topic was servant duties o tungkulin ng isang naglilingkod. Gusto niyo maging Sige, ito yung mga responsibility, sabi ng Lord. Alam niyo po, ang mga tungkulin ng isang empleyado o isang katulong o isang alipin noong panahon ni Jesus, pagbubungkal lang lupa, pag-aalaga ng mga tupa, tapos, 2 trabaho ang ginagawa ng pinag-uusapan nating lingkod na ito, tapos, may kinalaman sa pag-aalaga ng ibang trabaho yun, mahirap yun eh. Bukod sa pag-aalaga ng hayop at mga halaman, may kinakailangan pa siyang susunod na gagawin. Kinakailangan niya pang ipagluto yung kanyang amo. Food preparation, serving at the table. Ibig sabihin, kinakailangan properly attire pa siya. Kaya nga pag binasa niyo sa ibang translation sa Bible, ang ibig lang sabihin dito, na you get yourself ready for serving. Ibig sabihin, sinasuggest dito ng salita ng Panginoon na
Kinakailangan magbihis ka, maligo ka, hindi yung kagagaling mo lang sa bukid, nag-alaga ka ng hayop, ang dumi-dumi ng mga kamay mo at mga paa mo, maglilingkod ka rito sa lamesa ng amo mo. Hindi po pwede yun. Ang ibig lang sabihin dito, so, kinakailangan mo munang maglinis, maganda, hindi basta-basta yung nagtatrabaho. Oo nga, nagluto ka nga, pero yung kamay mo naman, ay ligpak ng mga dumi-dumi yan, tapos lagay mo ba matutuwa yung amo mo habang nag-serve ka? So, hindi basta-basta yung pag-serve na ginagawa rito ng alipin, nakikita niyo, nasa loob niya yung kanyang ginagawa. Siguro kung tayo dito, hayaan mo na mapapasma ako. Hindi. Di ba? Na-imagine nyo na yung ginagawa ng katulong na yon, particular na alipin na yon, hindi niya ginagawa yon nang wala sa loob. Di ba? Kasi tayo okay na yan. Buti nga, umatin natin pa ako sa mentoring. Buti nga, umatin natin pa ako rito sa Bible study. Pasalamat nga kayo, nagpa-participate pa ako. Tayo pa yung galit. Di ba? Kasi hindi natin naintindihan bakit ba tayo umaaten? Bakit pa tayo naglilingkod sa Lord? Tinatawag pa tayo naglilingkod, pero nagrereklamo naman tayo. Nasusundan. Naiintindihan ba yung ginagawa ng alipin dito? So sana bear with me. So sabi rito, kinakailangan magbihis pa siya, properly attire pa siya. Hindi yung, naligo naman ako, Panginoon, pero yung sinuot niya, yung dati niya pa ring damit. Hindi po pwede yun, kasi magsiserve ka dun sa amo mo sa table Tapos, alam nga namang putik yung kamay niya, may magsasasandok siya doon sa plato ng amo niya, magagalit talaga sa kanya. So, nakita natin dito na yung gawain niya ng isang linggo dito, pagkatapos siyang gawin yung dalawang trabaho maghapon, magbukal ng lupa, mag-alaga ng hayop, uuwi pa siya para magluto at maghain ng pagkain ng kanyang amo. Tapos, hindi lang yun. Hindi niya basta iiwanan yung amo niya pag dilingkuran. Ako, na-experience ko kasi to. Ang mga amo kasi natutuwa yan doon sa mga manggagawa niya kapag attentive. Hindi naman sa pag-ano, kasi hindi mas bahirap kasi magyabang. Ang ibig ko lang sabihin dito, yung amo niya na-bless sa kanya kasi nga hindi lamang siya basta nagluto, naghain, inistima niya yung kanyang amo. Napakahirap makahanap ng ganong klaseng manggagawa, ng isang ganong klaseng katulong. Kasi nga, makikita mo roon yung malasakit niya at saka yung pasasalamat ng pagiging grateful niya doon sa kanyang amo. Nasusundan po ba? Ito yung natawag natin minsan sa mga generation ngayon, yung multitasking na mga kabataan ngayon, na hindi lamang basta isang trabaho lang yung kaya mong gawin. Kaya mong pagsabay-sabayin at iba't ibang klase ng trabaho na pare-pareho namang pinagbubuti. Nasusundan. So, ano ang tinuturo ng Lord doon sa mga lingkod niya at saka sa mga gagawa niya doon sa mga apostol niya? Expect and be ready to work a lot. Alam niyo po, kung ikaw ay isang lingkod, kung ikaw ay isang alipin, expect mo na marami kang kinakailangang gawing trabaho at magtatrabaho ka ng marami. Hindi po ba? So, kung ikaw ay katulong, kung ikaw ay assistant, asahan mo at maging handa ka na magtatrabaho ka ng puspusan at ng mga habang oras. Expect that you will serve some more and that you will keep on serving because that is your duty. Di po ba? Of course, siguro marami dito sa atin na pwedeng makipag-argue or makipag-debate na sobra naman yan, naman yan. Hindi naman fair yan. Kasi alam niyo po, hindi naman dito pinag-uusapan yung fair or not Tingnan natin. Hindi naman yata tama at makatuwiran na maghapon ka na ng trabaho sa bukid. Pagdating pa sa bahay, gagawin niyo pa yung lahat ng gawaing bahay. Hindi naman yata tama yan. Alam niyo po, madalas dito tayo nagsastruggle bilang mga manggagawa ng Panginoon. Kaya gusto niyong ituro doon sa mga alagad Sa dami ng demand, sa dami ng mga kinakailangan gawin, unang-una, hindi tayo sanay na merong single person for multiple kinds of work. Ngayon kasi kung cook ka lang. Di ba? Kung ikaw ay dishwasher ka lang. Kung ikaw ay cashier ka lang. Pero alam niyo po nung pandemic time, maraming mga kumpanya ang nagsarado. Maraming mga kumpanya, kung hindi man nagsarado, nagbawas ng empleyado.